Yun, hello, magandang araw sa inyong lahat, ano. So, ang topic natin ngayon ay ito patungkol sa solving a right triangle given the length of the hypotenuse and measure of one acute angle. So, ibig sabihin dito may given na tayo na length o may sukat na yung hypotenuse natin and may measurement na rin yung isa nating acute angle. So, reminders, pag triangle, tandaan natin lagi ang sukat ay equivalent to 180 degrees. Okay, so huwag nyo kalimutan yan. So, next. So, dito sa ating given, okay, so sa given natin, makikita nyo, that is a right triangle. Ayun, palatandaan natin yan, right? And then, meron tayong 3 sides, of course, and 3 angles. Okay, so at this moment, makikita ninyo, given na yung hypotenuse natin, tulad nga nung sa simulat natin kanina, and given din yung isang 1 acute. So, kung sabi natin acute, less than 90 degrees ang sukat. So, makikita nyo, we have 40 degrees. Okay, so now, how can we solve or how can we find the remaining angle, pati yung mga sides na wala pang sukat, na meron na tayong sukat ng hypotenuse at ng isang acute angle. So, dito, makikita nyo, unahin na natin yung pinakamadali, which is yung measurement nitong angle C natin. Okay, ng angle C. Okay, so sabi nga natin kanina, 180 degrees ang sukat. So, gagawin lang natin is, ipag-add natin itong dalawang meron tayo. So, we have 40 degrees. Ayun. Plus, ano sukat nito? Okay, so 90 degrees. Okay, so diba right triangle na tayo. So, 40 plus 90, ilan? Okay, very good. So, we have 130 degrees. 180 ang sukat nitong kabuuan. So, kung 40 na to, 90 na to, ilan na lang to? Okay, so ibawas natin. So, minus 180 degrees. Okay, then we have 50 degrees. So, it means, ang sukat ng ating angle C is 50 degrees. Okay, so nakuha na natin kagad ang isang angle. Okay, so we have 40 plus 50, 90. 90 plus 90, total of 180 degrees. Ngayon, ang next naman natin hanapin is itong side. Okay, so may dalawang side pa tayo na hinahanap, si side B at si side C. Meron kasing sukat ang ating hypotenuse na 28. So ngayon, ito ang reference angle natin. Okay, ang angle B. So, alamin muna natin kung ano ba yung opposite, adjacent, at hypotenuse. So, ito na yung ating hypotenuse, tama? So, given na yan. So, ano tong katapat niya? Katapat ng ating reference angle. Okay? By the way, that is B. Okay, sorry. B and ito naman pala ay C. Sorry. Hindi ko napansin. Okay, so B and C. Yung katapat niya, ito yung ating magiging opposite. Okay, ito, hypotenuse. So, ano na lang yung walang label is yung C. Okay, very good. Ito na yung ating adjacent. Okay, gamitin natin yung natutunan natin noong nakaraan na TOA. Okay, so katapat, opposite, at hypotenuse. So, yun ang una natin gagamitin para mahanap itong opposite natin na B. So, gamitin natin sin. Okay, so, ayan. So, opposite hypotenuse. Okay. Sin 40 degrees or sin B. Okay, lagay natin dito. Is equal to opposite, yung B, over hypotenuse which is 28. Okay, so ayun yung mangyari. So, ang sin B natin, ang measurement ng angle is 40 degrees. So, we have sin 40 degrees equals B over 28. Then, cross multiplication lang tayo. Yun, B times 1, we have B. Okay. Then, sin 40 times 28. So, lagay natin dyan, sin 40 degrees. Okay, urong natin to. Yan, tumulo pa yung pawis ko. Ang pakainit kasi. 28 degrees. So, B is equal to, kuha lang tayo ng calculator. Ayan. I-type lang natin is sin, ayun, sin 40 times 28
Then, ang maging sagot natin is 17.9980 or pwedeng B is equal to 18. Okay, so nakuha na natin yung ating letter B, which is 18. Okay, so isa na lang. So, ngayon makikita nyo sa isa na lang natin na kulang. Okay, we have adjacent and hypotenuse. Sa SOHCAHTOA, ano dyan ang may adjacent at may hypotenuse? Very good, ito, SOHCA. So, gagamitin naman natin ngayon is cosine. Kuha tayo ng ibang papel. Okay, yung walang ano pala. So, cosine. Gamitin natin yung 40 degrees na reference angle natin is equal to adjacent ka. So, C over hypotenuse. So, C over 28, which is hypotenuse. Then, lagyan natin ng over 1. Okay, then cross, multiply. 1 times C. So, meron tayong C. Then, cosine 40 times 28. So, cosine 40 degrees times 28. So, C is equal to, kuha tayo ulit ng calculator. Okay, so makikita naman natin siguro sa calcu. So, type natin cosine. Ayun yung cosine. Then, i-type nyo C. 40. Ayan, cosine 40. Cosine 40. Ayun. Times 28. 28. Equal. So, we have 21.449 2 or round off natin maging 21.45. Okay. So, ngayon, ang sukat niya na ng adjacent natin kanina is 21.45. Alright.